Dumako sa panibagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Ano ba ang ibig sabihin ng globalisasyon batay sa ating tinalakay? So again, pag sinabi nating globalisasyon, ayon kay Richard 2011, ito ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. So ano naman ang 5 perspektibo ng globalisasyon? So naririto ang 5 perspektibo ng globalisasyon na tinalakay natin. Ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa ayon kay Nayan Chanda 2007. Pangalawa, ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago ayon kay Scholty 2005. Pangatlo, ang globalisasyon ay may 6 na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin ni Thurborn 2005. Pang-apat, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. At ang pang-5, ang globalisasyon ay fenomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siklo. So sa pagkapatuloy natin, ating suriin ang mga larawan. So ano ang mga tawag dito? So unang larawan, so obserbahan natin kung ano ang mga katawagan at saan natin ito mga ginagamit. So maaari nyo i-take down notes sa orally nyo isagutan para meron na kayong idea sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Okay. So ang una ay messenger na ginagamit natin na social media o communication platform. Yung isa naman ay Zoom as online communication and video conference platform. Yung nasa kabila naman ng mga larawan ay Shopee, Alibaba, Lazada na nagsisibling online marketplace natin kung saan tayo bumibili, umu-order ng ating mga pangangailangan. Sumunod. So ano kaya ang pinapakita ng larawan? Okay, so ito ay tinatawag nating mga K-pop o mga group ng K-pop girl at K-pop boy sa South Korea. At ang panghuli, so makikita na rin naman natin, ito ay tinatawag na International Monetary Fund o ito ang logo ng IMF. So ngayong araw na ito, tayo ay magpo-focus sa mga dahilan ng globalisasyon. So ano-ano nga ba ang dahilan ng globalisasyon? So una, ito ay cultural integration o kultural na integrasyon. So dahil nga ang tao ay patuloy na nakikipag-ugnayan at pakipamuhay kasama ibang mga tao nagmula sa iba't ibang panig ng daigdig, sila ay nagkakaroon ng pagtanggap sa kultura ng ibang tao o lahi na nagiging bahagi na ng kanilang pamumuhay. So ano-ano ba ang mga halimbawa nito? So naririto. Una, katulad ng nakita sa larawan natin bago tayo magsimula, ang paglaganap ng K-pop, J-pop o yung mga Japan at Hollywood movies sa iba't ibang bansa. Pangalawa, pagdiriwang ng Halloween at Valentine's Day kahit hindi ito katutubong kultura. Pangatlo, pagkakaroon ng multicultural festivals sa iba't ibang lungsod. Pang-apat, paghalo ng kanluraning pananamit gaya ng jeans, t-shirts, sneakers sa tradisyonal na kasuotan. At ang panghuli, pagsalin at pagbasa ng mga akdang pampanitikan mula sa iba't ibang bansa. So dahil sa patuloy nating ugnayan sa iba't ibang mga tao, nagkakaroon tayo ng integrasyon. Nahaluan tayo ng mga kultura ng ibang mga bansa. So gaya nga nabanggit sa impluwensya ng South Korea, ng Japan, Amerika, at yung mga sumakop sa atin ng mga sinaunang panahon na hanggang ngayon ay nagagamit pa rin natin ang kanilang mga kultura o ginagawa pa rin natin. Pangalawa,
Ang economic network o pangkalakalang ugnayan. Ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa ay nagbibigay sa mga tao ang maraming sangay ng pakikipag-ugnayan. Sila ay nagkakaroon ng palitan ng produkto at serbisyo ayon sa hinihingi ng pangangailangan ng bawat isa. So naririto ang mga halimbawa. Letter A, pag-usbong ng mga free trade agreements gaya ng ASEAN Free Trade Area o tinatawag na AFTA. Letter B, pagkapadala ng mga produkto gaya ng electronics mula sa Japan at saging mula sa Pilipinas sa iba't ibang bansa. Letter C, paglaganap ng mga multi-companies tulad ng McDonald's, Samsung at Toyota. Letter D, paglipat ng mga trabaho sa pamamagitan ng outsourcing gaya ng call centers sa Pilipinas. Sa tampang huli, pagkapalitan ng kapital at puhunan sa stock market at international banking. Pangatlo, technological advancement o kaunlarang teknolohikal. So, ang teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pag-usbong at paglago ng globalisasyon lalo't higit ang mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon. So, naririto ang mga halimbawa. Letter A, paglikha ng internet at social media platforms na nag-uugnay sa lahat. So, gaya yan ng mga Facebook, Twitter, Instagram, at marami pang social media platforms. E-commerce na kung saan nakakapag-order, nakakapag-shopping ang mga tao gaya ng Shopee, Lazada, Amazon, at Alibaba. Letter C, pag-usbong ng high-speed transportation gaya ng bullet train at budget airlines. Letter D, digital communication. So gaya ng Zooms, Teams, Messenger para sa negosyo at edukasyon. At ang panghuli, pagkakaroon ng automation at AI o tinatawag na artificial intelligence sa industriya ng pagmamanufaktura at serbisyo. Pang-apat, ang global power emergence o paglitaw ng pandaigdigang kapangyarihan. So dahil nga sa pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba't ibang bansa at kultura, nakakaroon ng tinatawag na power allegiance at power resistance. Sa power allegiance, nagkakaroon ng pakikipagkasunduan ng mga bansa na nagbibigay daan upang magkaroon ang global power ang ilang mga bansa. Dahil dito, nagkakaroon din ng power resistance sapagkat nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may political power o kapangyarihang politikal na maaaring makaimpluwensya sa pampolitikal na kalagayan ng iba't ibang bansa. So, naririto yung mga halimbawa. Letter E, pagiging influential ng United States sa ekonomiya, militar at kultura. Letter B, pag-angat ng China bilang pangunahing tagapagtustos ng produkto at teknolohiya. Letter C, pagkakaroon ng United Nations or UN bilang pandaigdigang samahan ng mga bansa. Letter D, pag-iral ng mga military alliances gaya ng NATO. At letter E, pagkakaroon ng World Bank at International Monetary Fund o IMF na kakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. So, yung mga tinatawag na World Bank at International Monetary Fund, ito yung mga nagpapautang sa iba't ibang mga bansa para magamit sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya o mga problema sa bansa. So, ngayon dadako na tayo sa mga dimensyon ng globalisasyon. So, una, ang socio-cultural o socio-kultural. So, ang paliwanag dito, nagkakaroon ng pagkapalitan ng kultura, ideya, impormasyon, tradisyon, pamumuhay sa pagitan ng iba't ibang bansa. Halimbawa nga, paglaganap ng K-pop sa Pilipinas, paggamit ng fast food gaya ng McDonald's at Starbucks na mula sa kanluran. Actually, itong dimensyon ng globalisasyon ay halos may kaugnayan sa dahilan ng globalisasyon. Pangalawa, economic o pangkabuhayan pangkalakalan. So dito, nagbubukas ang pamilihan at negosyo sa mas malawak na sakop dahil sa malayang kalakalan at pagpasok ng mga dayuhang kumpanya.
So halimbawa, ang pagdating ng mga BPO companies gaya ng call center sa Pilipinas, import at export ng mga produkto gaya ng electronics at agrikultura. So pangatlo, sa political o pampolitika, so pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan at alyansa sa pagitan ng mga bansa sa larangan ng pamamahala at batas. So halimbawa na dito, ang pagsali ng Pilipinas sa United Nations o UN at ASEAN o Association of Southeast Asian Nations upang makipagtulungan sa usaping pangkapayapaan at seguridad. Naririto naman ang ilan sa mga organisasyon kung saan kasali ang Pilipinas, gaya ng UN or tinatawag nating United Nations. So ito ay mayroong 193 members. Ang sumunod naman ay ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na binubuo ng mga bansang Myanmar, Thailand, Cambodia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philippines, Laos, Brunei Darussalam. At ang huli naman ay APEC o ang Asia Pacific Economic Cooperation na binubuo ng mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, United States, Taiwan, Hong Kong, China, Mexico, Papua New Guinea, Chile, Peru, Russia, Vietnam. So ayan yung ilan sa mga samahan kung saan kasali ang Pilipinas, ang United Nations, ASEAN, APEC. Apat, environmental o pangkapaligiran. So, ang pagulan ng industrialisasyon at global na ekonomiya ay may epekto sa kapaligiran. Maaari itong magdulot ng polusyon at pagkasira ng kalikasan, ngunit maaari rin maghatid ng solusyon sa mga problema ang pangkalikasan. Halimbawa, ang climate change na nararanasan sa buong mundo, pandaigdigang kampanya laban sa global warming at paggamit ng renewable energy. At ang panghuli, technological. So, ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya ay nagdudulot ng mas mabilis na komunikasyon, mas maayos sa paggawa at mas malawak na access sa informasyon. Halimbawa, paggamit ng internet, social media at e-commerce gaya ng Shopee, Lazada, Amazon na konektado sa pandaigdigang pamilihan. So ngayon, dadako na tayo sa pinakahuling paksa na nakapokus sa mga epekto ng globalisasyon mula sa tinalakay natin mula simula ang konsepto, dimensyon, dahilan, at ang panghuli nga ang epekto ng globalisasyon. So, ang mabuting dulot ng globalisasyon. So, ang mabuting dulot ng globalisasyon, una, nagkakaroon ng pagkakasundo ang mga bansa ukol sa kalagayan ng kalikasan. So, dahil dito, nagkakaroon sila ng plano para masolusyonan ang problema gaya nga ng sa climate change. Pangalawa, maraming trabaho at oportunidad ang nalilikha na nagiging dahilan ang pag-unlad na ekonomiya ng iba't ibang bansa. So, gaya na nga dyan, yung pagkakaroon ng outsourcing sa pamamagitan ng call center. So, nagtatayo dito sa Pilipinas na nagbibigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Panghuli, ang mabilis ang paglago ng teknolohiya na malaki ang naitutulong sa pag-unlad ng lipunan sa iba't ibang bansa. So, marami namang nabanggit, gaya nga ng pagkakaroon natin ng mga internet, ng mga e-commerce na napapadali ang pag-unlad ng isang bansa. Para naman sa di mabuting dulot ng globalisasyon, nandito yung dahil sa malawak na sakop ng sektor ng kalakalan, nagkakaroon ng problema sa ekonomiya sa iba't ibang bansa, lalo't higit ang mga nasa mahihirap na bansa. Sa madaling salita, napag-iiwanan lalo yung mga mahihirap na bansa ng mga mauunlad na bansa. So, gaya nga ng problema natin sa ekonomiya sa Pilipinas, sa pag-iiwan na tayo ng US, ng China. Dahil nga mas angat sila, mas makabago yung mga ginagamit nilang teknolohiya kumpara sa atin. Pangalawa,
Dahil sa problemang pang-ekonomiya, nagkakaroon ng malaking agwat sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. At panghuli, dahil naman sa agwat na ekonomiya, nagkakaroon din ng malaking agwat sa buhay at pamumuhay ng mga tao sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman. So, yung mga mahihirap, lalo naghihirap, at yung mayayaman na may mga pang-business, pang-investment, lalong yumayaman. So, kabuuan, ayan po ang ating tinalakay tungkol sa panimula ng globalisasyon.